May pag-asa na raw na mawakasan ang mga dinastiya. Ang mga senador na galing mismo sa naglalakihang political clans, gusto na rin daw buwagin ang sinasabing ugat ng katiwalian sa bansa. Narito ang agenda report ni Hannah T. May posibilidad maipasa ang anti-political dynasty sa Senado, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Tiwala raw si Hontiveros dito, lalo na't 6 ang pending bills ngayon sa higher chamber patungkol dito. Bukod sa kanya, may panukala rin sina Senators Bam Aquino, JV Ejercito, Kiko Pangilinan, Ping Lacson at Robin Padilla. Ilan sa kanila galing mismo sa malalaking political families. Bilib dito si Hontiveros dahil 1/4 na agad ito ng Senate members. Pagdating naman sa House of Representatives, hindi bababa sa 5 ang mga panukala kontra dinastiya. Mga panukalang pinapamadali ni PBBM at target maipasa ngayong Hunyo. Isinama po nila sa LEDAC ang anti-political dynasty law bilang priority legislative measure. Actually sa listahan po ng LEDAC, unang-una po siyang binabanggit. Sa konstitusyon na mismo nakasaad na dapat ay bawal ang political dynasties as may be defined by law. Pero halos 4 na dekada na ang nakakaraan, wala pa ring batas ang Kongreso para rito. Sinuyod ng Senate Committee on Electoral Reforms ang Calamba, Laguna ngayong araw para kumonsulta sa iba't ibang grupo pagdating sa pagtingin nila sa political dynasty. Sabi ng academe, pinakamaganda raw ang bersyon ni Hontiveros na nagsasaad ng pagbabawal hanggang 4th degree of consanguinity o magpinsan tumakbo o mahalal bilang politiko. Hindi naman po tinanggalan ng pagkakataon yung pong magkakamag-anak na marurunong naman talaga at may kakayahan. Ano po, wag lang yung successive, wag lang yung tipong sabay-sabay. Nakasaad din sa panukala ni Hontiveros na bawal tumakbo ang isang individual kapag may relative itong incumbent official. Maski sa spouses, married man o de facto, hindi rin pwede tumakbo. Ugat na raw ng kahirapan ang mga dinastiya at panahon na para makatikim ang mga Pilipino ng bagong pamumuno. Dadaan pa sa committee report ang panukala hanggang sa ipipresenta ito sa plenaryo para sa debate bago umabot sa 3rd and final reading at pag-consolidate nito sa version ng Kamara bago tuluyang maipasa sa 20th Congress. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.